Sa Cagayan de Oro City, kabilang ang ilang ancestral homes sa sunog na nangyari sa lungsod kahapon. Abot sa 8 million pesos ang kabuang halaga ng mga ari-ariang natupok. Kabilang sa mga nadamay ay ang pre-World War II building na nakasurvive sa American aerial bombing ayon sa isang local historian. Pinaniniwala ang naiwang umaandar na electric fan ang pinagmulan ng sunog. Sa Surigao del Sur, ginagamit na ngayon ng mga mamamayan at turista ang pinakamahabang footbridge sa buong lalawigan. Ang longest footbridge ay matatagpuan sa Barangay Angonan, ito'y sa bayan ng Cortes. Ito'y nagkakahalaga ng 117 million pesos at nagsisilbing ugnayan ng sentro ng bayan at mga island barangay na ang mga nakatira ay mga mangingisda. Sa Davao City, patuloy ang pagsikat ng durian mula sa lungsod at dumarami pa ang mga umaangkat nito ayon sa Durian Producers Group sa Davao. Kahapon lang nagpadala ang durian growers ng 56 na kahon o mahigit 1 toneladang durian na puyat at duyaya variety patungong Oman dahil sa tumataas na damag ng fresh durian lalo na sa Middle East, malamang natataas ang local price nito. Sa General Santos City, nanawagan ng DepEd sa PNP at iba pang mga law enforcement agencies na higpitan ang pagpapatupad ng pagmamay-ari ng baril matapos ang isang bata ang pumutok ang caliber 38 revolver na kanyang pinaglalaruan. Naalarma na si Education Secretary Sonny Angara sa mga kabataang mag-aaral na nasasangkot sa karahasan na may kinalaman sa baril.